ating mga Pinoy dito, guys. Kampihan na to. Kapunta sa Madinga. May libre pala dyan. Libre yan, babe. Libre pag Pinoy, 10 baht kapag hindi. Oo. Sa Pilipino lang yan, sa Pilipino. Ayan. And then meron tayo dito. Start number 1. Ang nare-reserve pa natin. Hi guys! Good morning and welcome back to my channel. So today is the day na kung saan i-experience natin ang first ever Songkran Festival dito sa may Bangkok, Thailand. But before that, i-explain ko muna sa inyo at ipapakita ko sa inyo kung saan tayo nag-stay dito sa may Bangkok, Thailand. So ang pangalan pala ng ating pinagtutuluyan is sa Mo Village Hostel. So ayun guys, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung itsura na itong loob, kung magkano ko siya nabook at kung saan ko siya nabook. So tara guys, proceed na tayo. Ipapakita ko muna sa inyo na mabilis bago tayo pumunta sa Songkran. Okay? Okay guys, so tara mag-proceed na tayo. So yun guys, nakapasok na tayo dito sa ating hostel na pinag-i-stayan dito sa may Bangkok, Thailand. And ipapakita at i-explain ko sa inyo kung ano nga ba ang itsura nitong pinag-i-stayan natin dito sa may Bangkok, Thailand. So yun guys, hihinaan ko lang yung ating boses kasi konti pa lang yung tao dito and most of the time, mga natutulog pa sila. So ipapakita ko lang sa inyo na mabilis kung ano nga ba yung itsura nito movie hostel dito sa may Ratcha Tewi or sa may bandang Pratunam area. So pagkapasok nyo dito guys, eto na yung check-in kung saan kayo pwede mag-check-in kapag pumunta kayo dito sa my hostel or kapag dito kayo nag-stay dito sa my hostel. So ito yung area, so ito yung counter nya, dito kayo mag-check-in and kung makikita nyo dito, only for late check-in guests, 1 towel per person. And then ito yung reception open, check-in 2 to 24, check-out 8 to 11. And then ayan, so makikita nyo pwede rin kayo bumili dito ng mga tinapay, ng mga smoothies, ganyan. So parang 2-in-1 na siya, hostel at the same time, ano na rin siya, parang coffee shop, ganyan. So mini coffee shop. And then ayan, so kung makikita nyo dito is sa Agoda is 8.9 ano siya, yung rate niya dito sa Agoda. And then kung makikita nyo rin dito sa may Expedia is yung Mo Village Hostel is 100% recommend via Expedia. Proceed naman tayo sa mga upuan. So dito guys, pwede kayo dito kumain, pwede kayo dito mag-chill kapag ka ayaw nyo pumunta or ayaw nyo magstay sa inyong mga capsule. So ang napakaraming mga upuan dito. Ayan, eto pa. And then pwede kayo dito magstay, pwede kayo dito mag-work, pwede kayo dyan umupo, pwede kayo dyan humiga na magstay, ganyan. So ayan ang ating mga gamit. Ito ang ating mga sandata mamaya sa Songkran. Ayan, so eto, pwede rin kayo dyan magstay. And then kung makikita nyo dito sa mga luggage area na pwede kayo dito mag-iwan ng mga gamit nyo. So now, let's proceed na dito sa kanilang kusina na kung saan si ate nagluluto na ng breakfast. And take note pala guys, libre pala ang breakfast dito. So if you're gonna stay here dito sa my Movie Lodge Hostel is libre yung breakfast. So kung makikita nyo si ate sa ating likuran is nagluluto siya ng breakfast. And bago tayo mag-Songkran guys, is kailangan natin mag-breakfast muna. Syempre, di ba? Kailangan natin ng lakas bago tayo makipagbardagulan, bago tayo makipagsabakan mamaya sa may Songkran Festival. And then dito, proceed naman tayo dito sa kanilang parang kusina or kitchen room na kung saan sinaserve yung breakfast. Kung nakikita nyo dito, breakfast is served free starting from 8 a.m. Please wait, our staff is preparing breakfast. So kung makikita nyo dito, andito yung mga basurahan, andito yung mga pwede nyo magamit, mga microwave, may mga utensils, may mga baso. Ayan, so pwede rin kayo dito maghugas ng mga pinagkainan nyo, pwede rin kayo dito mag-store ng mga food nyo. Ayan, uy, ang dami oh. Tapos eto, so napakaraming mga kung ano-ano dyan, pwede kayo mag-store. And then meron din CR, and then proceed tayo dito. Meron din silang laundry service, kung makikita nyo. Mini laundry service lang, so pwede kayo dito maglaba. So hindi siya ganun kalaki, pero it's enough na para makapaglaba kayo. Now, dito guys, is kung makikita nyo, meron siyang paakyat. Yan kasing paakyat guys, is pwede kayo dyan magstay. Depende sa availability ng room or ng capsule. So yan, yung way na yan is papunta yan dun sa may taas, na kung saan
naman is maraming mga capsule room, mga sama-sama kayo, mga parang dorm type gano'n. Pero hostel siya. So, ayan siya. Guys, ito yung isa sa mga way na kung saan pwede kayo magstay dito sa may Mo Village. And actually, napakalawak niya kasi kung makikita nyo dito, and ito pala yung parang ano niya sa labas, kung gusto nyo mag-chill-chill, pwede kayo mag-chill-chill dyan, pwede kayong kumain, and pwede rin kayo mag-work. Pero I'm not sure kung mabilis pa rin yung internet dito kasi sinubukan ko pa lang dito sa loob. Pero kung gusto nyo, why not? Wala namang problema. Pero katulad niyan si ate, nagluluto. Shoutout sa'yo ate. Pwede kayo dyan kumain or mag-relax, mag-chill-chill, or siguro pwede dito mag-yosi kasi bawal dun mag-yosi dun sa loob. So, then dito pala guys, sa side na to, kung makikita nyo is room B101. Pwede rin kayo dito magstay. Depende sa availability ng capsule. So, kapag diniretso nyo yan, tapos pag binuksan nyo, parang mga capsule hotel yan sa bawat room. So, parang ang nakikita ko dito is sa bawat room, may parang 6 to 10 or up to 20 na capsules sa isang room. Parang gano'n. And mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong room tayo. So ayun, pinakita ko na muna sa inyo kung ano yung itsura dito sa may first floor or sa may lobby or sa may reception nila dito sa may Mo Village Hostel. So one last look guys ng ating reception or lobby dito sa Mo Village Hostel. And actually napakaganda niya kasi unang-una sa lahat napakamura niya. Pangalawa is napaka-strategic ng location kasi nga malapit lang siya sa Pratunam area. And actually still not sure pero consider natin na nasa Pratunam pa rin siya kasi kapag nilakad ko yung Pratunam parang mga around 5 to 10 minutes andun ka na by walk. So kung gusto niya rin magstay dito, lalagay ko na lang yung link sa baba and then para at least madali nyo na lang ma-avail. Okay? So ngayon proceed na tayo sa may second floor and proceed na tayo sa ating kwarto kung saan tayo nag-i-stay dito sa may Mo Village. So dito tayo nag-i-stay pala guys sa letter A or A building kasi diba pinakita ko sa inyo ito yung B building pero dito tayo nag-i-stay sa may A building. So tara guys, mag-proceed na tayo and ipapakita ko sa inyo saan tayo nag-i-stay dito sa may Mo Village. And actually, this is the second floor. Makikita niyo, papakita ko na sa inyo na mabilis ha. So pwede rin kayo dito mag-stay, pwede rin kayo dito mag-work kasi para siyang common room. Tapos pwede nyo dito ilagay yung mga sapatos nyo. Depende kung saan kayo nag-i-stay. Okay. So dito pala, dito yung sa akin, 40104. So dito i-stay nyo yung mga sapatos nyo. Hindi nyo pwedeng dalhin sa taas. Okay? So ayan, pwede kayo dito mag-stay, pwede kayo dito mag-relax, pwede kayo dito kumain. Ayan, so pwede kayo magpahinga pag gusto nyo dito nasa baba. So now, proceed na tayo kung saan tayo nag-i-stay. And guys, eto lang medyo something na medyo mahirap ng konti kasi wala silang elevator. Pero nasa 4th floor tayo. So ang nangyari is dala-dala ko yung mabigat na maleta and now ipapakita ko sa inyo kung saan tayo nag-i-stay. Mabilis lang kasi syempre yung iba natutulog so hindi ko naman pwede ipakita sa inyo. So tara guys, nasa 2nd floor tayo. Proceed na tayo sa 4th floor. Ayan guys, so ngayon paakyat na tayo. And actually, bawat floor merong rooms. Di ba nga sabi ko sa inyo, bawat rooms is may ilang capsule. Katulad yan, A203, A202, A201. So yung mga yan pag pinasok nyo is maraming mga capsule yan. So ngayon, nasa 2nd floor na tayo. Mag-proceed na tayo sa 3rd floor. Ito yung problema kasi nasa 4th floor tayo guys. Sobrang kakapagod talaga. Isipin mo napaka-steep ng daanan or ng hagdanan. Kaya kapag may mabigat kayo maleta, yun lang yung alanganin. Pero guys, ito nandito na tayo sa 3rd floor. Ayan. Room A301, 302. Same lang yung process. Ayan. So pag pinasok nyo yan, may mga room dyan. So dito tayo sa 4th floor. So dito tayo nag-i-stay. Ay hindi tayo sa 402. Dito tayo sa may 401. Ito nakikita nyo guys. Ito yung parang itsura ng bawat room. Makikita nyo, ay no, meron siyang bawat room may mga capsule. Ayan. So yan na nakikita nyo. Ito yung parang pinaka-itsura ng bawat room guys na sinasabi ko sa inyo. Dito tayo nag-i-stay. Ito ang ating luggage. So dito tayo nag-i-stay guys. Ayan. So ayun guys, ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung pinaka-itsura ng capsule natin dito sa bawat room. Pasensya na guys, medyo magulo ha kasi nag-stay na tayo dito ng isang gabi. So ayun guys, ipapakita ko lang sa inyo na mabilis. Pero ito guys, ito yung itsura niya. Malawak siya, mataas, hindi siya mababagok or maiuuntog yung ulo mo. So medyo high ceiling siya. And ayan guys. So basically guys, ayan, ito lang naman, napaka-simple lang pero malinis. Yun lang naman importante sa atin. So huwag niyong pakialaman yan. Charger natin yan. And then kung makikita nyo dito, ito yung turn off and on. And tapos ito yung saksakan. And then pwede nyo rin dito ilagay yung card nyo para magkaroon ng power. Ayan, so simple as that. Tapos meron din kayong isang free towel. Ayan. So meron kayong free towel. Tapos meron din kayo dito sabitan ng mga damit nyo.
Yan. So ayun guys, pasensya na, medyo magulo kasi nga nag-stay na tayo dito. And ayun, that's pretty much it. Kahit yun lang yung kung saan tayo nag-i-stay. And now, proceed naman tayo kung magkano ko siya nabook at kung saan ko siya nabook. So tara guys, bumaba ulit tayo at doon tayo magkwentuhan. So ngayon guys, proceed na tayo sa napakarami yung mga tanong kung saan ko nga ba siya nabook at kung magkano ko nga ba siya nabook. So first of all guys, alam niyo naman kung saan tayo lagi nagbo-book. And alam niyo naman kung saan tayo bias. Hindi naman sa technically bias dahil sa may mga promotion or dahil sa mga endorsement, hindi. Lagi ko sinasabi sa inyo guys, lagi kong sinasabi sa inyo kung saan kayo mas makakatipid. And then alam niyo naman kung sino ang pinakamurang na lahat ng mga platform ng accommodation, which is, alam niyo na guys kung saan, which is saan tayo nag-book, sa may Agoda. Yes, sa may Agoda tayo nag-book dito sa may Movilodge, Ratchatewi. So may Ratchatewi pala siya. And ayun nga, sinasabi ko nga sa inyo guys, is very strategic location siya. Kasi unang-una sa lahat, nasa may Pratunam na lang siya area. Pwedeng-pwede nyo lakarin. And then meron ditong katabing, hindi naman palang katabi, pero may malapit ditong 7-Eleven dito sa may side na to. And then dun sa may side, papuntang Pratunam. So nevertheless is pwedeng-pwede kayong bumili ng pagkain kapag nagutom kayo sa gabi. Gusto nyo mag-snacks, ganyan. And then kung gusto nyo pumunta sa mga Central World, malapit lang. Pwedeng-pwede nyo ang lakarin kung totoosin eh. Pwede kayong pumunta sa Platinum Mall, dyan sa may bandang Pratunam. Pwede kayong pumunta sa Tofu Skincare. Pwede rin kayong pumunta sa December, na kung saan magkakatabi lang naman yan eh. Sa Platinum, sa Tofu, tapos sa December. So magkakatabi sila. And ayun guys, if you want to book this hotel, ilalagay ko na lang yung link sa baba sa description para ma-direct kayo doon and pwede nyo i-book ito. And again guys, it's all up to you kung gusto nyo i-book to kasi nasa sa inyo naman yan, but I'm just giving you an idea where to stay here in Bangkok, Thailand. And isa pa guys, as I mentioned earlier, is may free breakfast siya. So mamaya matatry na natin yung first ever breakfast natin dito sa Movilodge Hostel and tingnan natin kung ano nga ba yung breakfast nila dito. And ayun guys, speaking of Songkran, so hindi natin pwedeng gamitin tong si DJI Osmo Pocket 3 kasi hindi siya waterproof. So ang gagawin natin mamaya is gagamit tayo ng phone. And actually, this is also a good device sa pag-vlog kasi ito, meron siyang protection. So bumili tayo ng parang water pouch na kung saan pamprotekta sa tubig, sa basaan mamaya. And ayun, mamaya sasabihin ko rin sa inyo kung saan tayo magbabardagulan. Hindi, kung saan tayo magse-celebrate ng Songkran. Kasi napakaraming mga lugar ang pwede nyo pag-celebratean dito sa may Bangkok, Thailand. Meron dyang Khao San, meron dyang Central World, meron dyang Silom. So napakaraming mga area na kung saan pwede kayong mag-celebrate ng Songkran. Pero again, this is all up to you kung ano yung trip nyo, kung saan kayo mas comfortable. Pero ako, based dun sa research ko, since it's my first time, gusto kong mag-celebrate sa Silom. Kasi dun mas wild, dun mas malala yung mga festival na magaganap mamaya. So ayun guys, yun lang naman. And i-update ko na lang ulit kayo kapag kapapunta na tayo sa may mismong Songkran. Okay? And ayun guys, ito nga pala yung ating mga gagamitin sa Songkran Festival. Of course, hindi yan mawawala. Itong water gun. And then meron tayo ditong water pouch. So kung makikita nyo dito guys, is dito natin nilalagay yung cash natin kasi hindi tayo pwede magdala ng wallet kasi mababasa. And then bumili ako ng separate pa na itong water pouch. And guys, wag nyo tong intindihin na kasi ano to, Berocca to. Iinumin ko yung mamaya, nilagay ko lang dyan. So pwede nyo dyan ilagay yung phone nyo. And actually dalawa nga eh. So ito, pang-protect sa mata. Kasi syempre, yung ibang mga water gun is high pressure. And of course, itong phone. So ayan, tapos itong keycard ko, dito ko rin siya ilalagay. Yan. So lahat yan, essentials kasi dyan natin ilalagay yung mga gamit natin papunta doon sa may Songkran. So ayun, yun lang naman yung dapat yung i-prepare. And of course, bumili ako ng slippers. Bumili ako ng slippers dito kasi hindi natin pwede gamitin yung sapatos natin kasi mababasa, di ba? So I decided na magbili ng chinelas dito sa may Thailand para ito yung gagamitin natin papunta doon sa area na kung saan pagse-celebrate natin ng Songkran Festival. So ayun guys, ang unang-una nating stop is sa may Silom area. So papunta na tayo ngayon doon and andito na rin ang ating mga gamit. Lahat ng mga kailanganin mamaya. So ayun guys, papunta na tayo ngayon sa Silom area. Let's go! Okay guys, andito na tayo ngayon sa may Silom area. And kung nakikita nyo, mga nagpe-prepare na sila mamaya sa water gun fight. So ngayon medyo maaga-aga tayo pumunta dito kasi nga gusto kong makita bago yung Songkran or bago yung mismong event, and gusto ko na rin mag-observe para at least makita natin kung ano nga ba yung sitwasyon dito sa may Silom area.
Okay guys, so andito pa rin tayo ngayon sa may Silom area. And kung makikita nyo, mga nagpe-prepare na yung mga stage, ganyan. Kasi mamayang 11 AM onwards, isasarado na tong street na to or kahabaan ng street na to. And mamaya, gaganapin na yung event. So ayan guys, nakikita nyo naman, nag-start na sila mag-prepare and then mag-set up ng mga kanilang mga pakulo dito sa may Silom area. Check guys, it's currently 9:47 AM. So mamaya at 11 AM, i-start na yung event dito sa may Silom area and start na ng Songkran. So kung makikita nyo dito guys, sa may bantang Silom area, mga nag-i-start na sila mag-prepare mamaya para sa 11 AM. And kung makikita nyo dito rin sa may kabila, ayan, zoom natin. Kung makikita nyo, may mga kabilang mga tent or mga refilling station. Kasi mamaya, actually, para makapag-refill kayo, parang kailangan nyo rin magbayad. Katulad nito, etong mga drum na to, may bayad yan guys, na pagka magre-refill kayo ng tubig dun sa may water gun ninyo. Okay guys, so 15 minutes before ng event. It's currently 10:45 bago mag-11. So nag-i-start na magbasaan and nag-refill na rin tayo ng tubig guys. Ang dami na. Masama kasi dito, ang lalamig ng mga tubig. Mamaya na tayo. Nare-reserve pa natin. So ayun, malapit na guys event 11 AM. So oh nice. Totoo po. So ito pala guys, free siya. Papakita ko sa inyo. Etong part na to, free refill. Stanley pala siya guys, tingnan nyo. Ayan, so dito guys, free pala tong refill na to, walang bayad. Ito Stanley, ayun Stanley siya. Nice, Stanley number 1. Pa tayo dito ng konti guys sa may unahan. And silipin natin kung ano yung meron dito sa part na to. Ayan, so tara guys, let's go. Tignan natin kung ano yung meron dito sa part na to. Tara. Okay guys, andito na tayo ngayon sa may Silom Station. Kumbaga ito yung pinaka-starting point. Maglalakad tayo dun sa may dulo. Yan, sa may dulo. So ngayon, nagbabasa na sila. Actually, basang-basa na ako guys. Pero mamaya lalaban tayo ng arilan mamaya. Hindi tayo papayag na tayo lang ang nakakapi. Pero ayan, bibigyan ko lang kayo ng konting idea kung ano yung meron dito sa may Silom Station. And papakita ko sa inyo. Ayan, so nandito tayo ngayon guys sa may Silom Station. Ayan. So kung makikita nyo, may mga nagtitindang mga refill ng water. And then maraming mga nagbebenta ng barel, ng mga gamit sa Songkran. Ayan, so ang dami dito guys. Nakakatuwa kasi diretsuhin nyo yan, Silom area na. Hello! Hi! Kapunta! Sawadika! Ayan, so basahan. And let's go Thailand! Okay guys, ang hirap na may hawak ng barel tapos nagbabasaan.
nakarating na tayo ng ating hostel. And ayun, hindi ko na kayo masyadong na-update sa mga kaganapan kasi grabe, puro basaan, ang hirap mag-vlog. Kung ano-ano yung mga nangyayari, ang daming mga nangyayari guys. But again, ayun lang pinakita ko sa inyo kung paano i-celebrate ang Songkran Festival sa May Silom. So maraming salamat ulit. Yun lang. Bye! Okay guys, andito na tayo ngayon sa May Siam Square. And actually, yung Siam Square guys is dire-diretso na lang dyan. Is andun na. Kaso ang problema guys, merong event. Meron pa rin water gun festival na nangyayari ngayon as of now. April 15. And last day na kasi ngayon guys ng Songkran Festival. And ayun, hindi ko alam kung makakapasok tayo dito. Though makakapasok tayo dito, ang problema nga lang is mababasa tayo for sure. Pero sige guys, papasok tayo saglit. Tapos ipapakita ko lang sa inyo na mabilis. Then, ayun na, okay? Eh, hindi kasi tayo pwede mabasa pero sige, try natin guys. And mahaba-haba yung pila. Papasok ng Siam Square, ayan. So, ayan siya. So, tara guys, pumila na tayo. Gusto ko lang ipakita sa inyo guys kung ano yung itsura dun sa loob, dun sa May Siam Square. So, tara guys, let's go. Okay guys, andito na tayo ngayon sa May Siam Square and nadiskartehan ko, nakapasok tayo agad kasi ang haba ng pila dun sa may loob. Ayan o, ang haba ng pila yung papasok ng entrance. Yan, kung makikita nyo. So, diniskartehan na lang natin. Na ang sabi ko is, galing na ako dito kumain lang. Ayun, nakalusot naman. Hindi na ako pamila ng panghaba-haba. So, ayun guys, ipapakita ko lang sa inyo na mabilis na yun. Basa na ako. Unfortunately, nabasa na ako. So, ayun, bibigyan ko lang kayo ng konting idea kung ano nga bang meron dito sa Siam Square during Songkran. So, papakita ko sa inyo. Tara guys, lumapit pa tayo ng konti and then bibilisan ko lang kasi para hindi tayo masyado mabasa and aalis na rin tayo, okay? So ito guys, mapakita ko na sa inyo. Let's go! Ayan. So ito siya guys. Ito ang sitwasyon ngayon sa Siam Square. Grabe, ang daming tao! Ito na guys, look! Welcome to Siam Square! So ayun guys, pinakita ko lang sa inyo na mabilis. Ito ang itsura ng loob ng Siam Square. And hindi na tayo pumasok sa loob kasi nga hindi tayo nakapambasa ang damit. Pero kung nakapambasa tayo guys, talaga magra-rock and roll tayo dyan. Pero ayan guys, basang-basa na naman tayo. So I guess guys, dito ka natatapusin nating video. Maraming salamat sa panonood and I hope na meron kayong natutunan dito sa video na to during Songkran Festival. So again guys, maraming salamat sa pagsuporta. Yun lang. Bye! Peace!